Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 27, 2025, Lunes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 9, verses 15 and verses 24 to 28. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagbabasa at pagninilay sa sulat sa mga Hebreo. Ang ating unang pagbasa ay muli nagpapaalala sa atin na si Kristo, ang ating Panginoon, ang siyang nagiging tagapamagitan at mahawain sa atin at ang Diyos Ama. Dahil sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng kanyang ialay ang kanyang sarili, ginawa niya ang ganap na handog na nag-aalis ng mga kasalanan. No? Narinig natin nung siya ay binyagan ni Juan Bautista na sinabing ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan. Kaya hinirang siya ng Panginoon para maging hukom natin pagdating ng panahon na tayo po ay haharap sa Kanya. Sabi nga, no, minsan lamang pinagkaloob ng Diyos binigay sa tao, minsan lamang siya mamamatay at pagkatapos niyan ay ang paghukom. Hindi ito paulit-ulit, no? Hindi. Mabubuhay tayo, mamamatay at doon na tayo hahatulan, doon natin tatanggapin ang kung ano ang resulta, no, ng ating ginawang pamumuhay sa mundong ito. Kung tayo ba ay naging tapat, katulad nga ng ginawa at ipinakita sa atin ni Jesus, siya ay naging tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Kamatayan doon sa krus. Kung kaya matapos na siya ay mamatay, siya ay muling nabuhay. At doon na panghabang buhay na inialay ang kanyang sarili para sa kasalanan ng mga tao. Pero ang mga tao, kailangan din magdesisyon kung ano ang gagawin nila sa buhay na ito at kung ano ang isusukli nila sa sakripisyong ginawa ng Diyos. Kaya nawa, patuloy natin na pagnilayan ang unang pagbasa natin para sa araw na ito, ng Lunes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.